Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Oras naton mga Karpi, 5 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulob. Ano sa nga babae nga kahusay, permisa huna mga mata mo, pati dagway sanglit. Ako yan na, di panliburyo sa imo.
Kamakamingaw man la han panahon nga hikita nag-upod magkahangkop nagkakaputay mga kamot na mamasyada halugar nga mahimyang. Saan nga lugar aton ginkaduan ditohan may kariguan kamaupay kamahakot ang tubig ko na luro hagikay kamarisyo labi na kun ikaw itakunupod akong pagtitipigan hasta bumalik nga do. Nahinunundong ka pa ba? Hasalog mo ako gindara kintato po mga sulog kinlilikayan dugong nga bato gamitan nag kikiling-kiling nga baluto hagikay kamarisyo labi na kun ikaw itakunupod akong pagtitipigan hasta umabot ang panahon nga kita mabalik nga to paghulaton nitong atak na gan makato kita utro halugar nga mahilyang ang natinikangan lugar nga ginsabutan di nga ngalintaan lugar nga hinundan ang natinikangan lusay nga pagigugma diri mapapara akong pagtitimuson mga saad mo haakon ngahan pinili nga lugar kita magkikita sunod nga panahon. Titipigan hasta umabot halugar nga mahilyang ang natinikangan lugar nga ginsabutan di nga ngalintaan lugar nga hinundan ang natinikangan lusay nga pagigugma diri mapapara. Balitaan, kwentuhan, Chismisan at updates dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras natin mga ka-RP, 11 minutos na ang naglabay sa Alaunas, San Culo. Adlaw kita Viernes, TGIF, thank God it's Friday na naman, Pebrero 21, 2025. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan, mga suki nga nagsusubaybay sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, mga nakikita sa aton Facebook Live and sa aton YouTube channel, and mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Kaupod natin sa Master Control sa Ramonet Perito, ngan Israel Gonzalez,
Ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ni makakaupod Ate Charmaine Perito. And of course, mga ka-RP, TGIF na naman. So, pagkaanan natin, kumastahon natin, actually, aton mga ka-RP, mga listeners and viewers. Kunya na ba Kutub Friday, nakakapyot. Paba ka magihapon. Survivor pa ba ka magihapon? Yan na nga si Mana. Sa atong kumastahon na, ang ato naging progreso, reflect kita sa atong progress, yan na nga si Mana. Nanan o sa nga bagay nga aton naging proud, sa atong kalugaringon this week. Kasi mga ka-RP, mga besh, diri kinahanglan nga puros grind la, ang aton si Mana, ang atong kinabuhi. Minsan kinahanglan gihapon naton umundang anay, pahuway anay, tutok sa aton talikod, kitaon naton ang aton progress, gano'n nakaharayon aton nakadtuan. Kasi minsan feeling naton bagan mo rin malagi hapon na hinabo sa akong kinabuhi. Bagan mo rin progress sa akong kinabuhi. Pero, what if may da? Waray mula napansin. Sa di, pagkaana, sa mo kalugaringon, ikapera mo na kabeses. Yan na nga si Mana, ginasaring mo nga, mag-motivation reset act, yan na. Ikapera na kabeses. Siguro, sa ton Monday, nagsaring ka, Monday, titigangon ko, perfect timing para mag-reset act sa nakon motivation, bago nga routine. Pagka Tuesday, back to all the habits, Pagka Wednesday, siguro, napapinsar nga, kabot nga sa si Mana, siguro, next week na ko nala otro, titigangan para fresh start. Naglabay ang Huwebes, then umulpot ang Biyernes, mapapinsar ka, tapos na ang si Mana, Nano ba ako nahimo? Yan na nga si Mana. Bagan, waray man, Pero at least, mo pa pinsan? Kaya nga, at least, buhi up, So, seryoso, di rin natong kinahanglan kasi, in grande nga milestone, para lang maging proud kita sa atong kalugaringon. Minsan, biskan ang simple lang, pagbuhat sa aga, pag-atubang san imo adlaw, sa kada-adlaw pala, sapat na natin mga challenges nga ginatubang. So, dako na ito nga bagay nga dapat maging proud, kita sa aton kalugaringon. So, of course, ato naman ipakiana na naton mga kadaugan, yan na nga si Mana. So, of course, mga ka-RP, mga besh, time nini para mag-flex, anatong kalugaringon. Yan sa nga bagay nga ikaka-proud mo, naging proud ka. Dapat, yan na nga si Mana. Pwede ka mo mag-comment, sa aton Facebook Live mismo, 13th Hour Avenue, din sa aton istasyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Pwede ka mo mag-comment, I stayed consistent with my goals. Siyempre, effort is effort. Comment, I accomplished something I have been working on. So, achievement unlocked. Bagan, new level unlocked. I took care of myself and my well-being. So, self-love is the best love. Ialabi na yan nga, February is Love Month. I stepped out of my comfort zone. So, kinanglan nato sinlakas ng loob. I supported someone else's journey. So, sulid. Ngan, katapusan pwede ka mag-comment, I made progress no matter how small. So, pero minatan kinyakan, biskang kaguti ay, basta kada adlaw, maging consistent kita, progress is progress. Gihapon. So, oras natin mga ka-RP, 10:06 minutos na naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipirang ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Sabi nila, kapag maayos ang kalsada, maayos ang pamamahala. Ito ang pinatunayan ng Philippine Reclamation Authority sa pagbibigay suporta sa proyektong Cavitex Toll Expressway. Ladies and gentlemen, these flagship
PPP projects are the results of a great deal of hard work, thorough planning, and collaborative efforts of the Philippine Reclamation Authority, the Cavitex Infrastructure Corporation, and of course, its principal company, the Metro Pacific Tollways Corporation. Ang mga motorista manggagaling sa north na papunta sa south ay maginhawa ng nakapaglalakbay. Yung produkto natin na magmumula sa magkabilaang bahagi ng Luzon ay malayang nakakarating sa kanilang paruunan upang maibigay ito, maibenta ito, maitinda ito sa mga presko pa ito, bagong ani. Ang Public Estate Authority Corporation na kasalukuyang namamahala sa Cavite Expressway ay subsidiary ng PRA. Magandang balita ito dahil ngayong madaragdagan na ang kita ng pamahalaan, mas dadami rin ang mga makabuluhang proyekto na mapakikinabangan ng taong bayan. Sa nagbagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis na daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Tayo mga Pilipino ay naniniwala sa pagbabago. Dito ay katuwang natin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang simbolo ng pag-asa bilang isang responsableng mamamayan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ang Subic Bay Metropolitan Authority ng isang programa na tinatawag na Work Reintegration Program. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon na sila'y mapagbigyan ng trabaho dito sa Subic Bay Freeport Zone para makatulong sa kanilang pamilya pati sa kanilang pagbabago bilang isang members of the society. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang bawat tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. May mga kababayan tayong nangangarap mang ibang bansa para sa mas maginhawang buhay. Gaya na lang ni Rosini na isang dating nurse. Pero ngayon ay nasa agrikultura na sa tulong ng mga programa ng gobyerno. Dito po napatunayan ko na hindi na nga kailangan na mangibang bansa dahil pwede ka naman po kumunlad, yumaman actually, dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng agrikultura. Muna, ang nakuha ko po na training sa TESDA is Organic Agriculture Production NC2. And then, nag-training naman po ako ng trainer's methodology sa SFIST. And last March and June, nag-take naman po ako ng Agri-Crop Production NC2 and Agropreneurship. Sa bagong Pilipinas, posible na ang maginhawang buhay. Hindi na kailangang hanapin pa sa ibang bansa. Sa tulong ng mga programa ng gobyerno, maaaring umasenso ang buhay sa sariling bayan. Basta't samahan ng sipag at diskarte.
Oras natin mga Karpi, 22 minutos na naglabay sa Alauna, San Kulob. Aganting na lang umudangan oras, pero wala kong dugan, ang tagubtog galaksiman. Pala, waray na mayayakan, naigugurak sa nimo bagising. Sakitan la karauton mo punta, waray iba nga nakikita, ikaw good na bisan nga damo-damo dita, waray na mahimo kay nabuang nga di ko nagunabugan na palang nga unya, kay gabudan tinod nga naghatag san galibayan. Sumatan ginaabat ang bugin ano daw la Pasko padan ginulahan, panano ba umatubang san giusahi, bilip kurak san imo kahimo. Masakitan la karauton mo punta, waray iba na nakikita, ikaw good na bisan nga damo-damo dita, waray na mahimo kay nabuang na di ko nagunabugan na palang gauna, kay gabudan tinod nga naghatag san galibayan. Anak kugmasan balud, tirigud malulunod sisiguraduhon, malutaw ko sa siraksan kagahon, ibaabat na kanalupo isan buma. Yeah, 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 yeah. Du-du-du-du-du-du-du. Star Avenue sa Radyo Pilipinas, Kabayog. Oras natin mga Karpi, 26 minutos na naglabay sa Alauna, San Kulob. Ato na naibasahon ang press release nga ginpalusad sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kasumpay ni san aton pagselebrar san pandaigdigang araw ng unang wika o International Mother Language Day, yan na adlaw Viernes, Pebrero 21. Ngayong araw ay ipinagdiriwang ang ika-25 anibersaryo ng pandaigdigang araw ng unang wika o International Mother Language Day. Itinatampok sa araw na ito ang 25 taong pagsisikap na mapanatili ang diversidad ng wika at pagsusulong sa paggamit ng unang wika. Sa araw na ito, nais itampok ng Komisyon sa Wikang Filipino, KWF, ang patuluyang proyekto nito na pagbuo ng ortografiya ng iba't ibang wika ng Pilipinas. Layunin ng proyektong ito na magkaroon ng estandardisadong gabay sa pagsulat
ang iba't ibang wika ng bansa. Sa pagbuo ng ortografiya, kinikilala ang mga natatanging katangian at tunog ng bawat wika. Sa pamamagitan din ng proyektong ito, tinutugunan ang probisyong nakasaad sa Batas Republika bilang 12027 na nag-aatas sa KWF na bumuo at maglimbag ng mga ortografiya upang magamit ang unang wika sa pagtuturo. Nakatutulong ang ortografiya upang mabigyan ng puwang o gamit ang lahat ng wika ng Pilipinas sa edukasyon. Magagamit din ito ng komunidad sa pagbuo ng kultura ng pagsulat at pagbasa sa kanilang unang wika, gabay sa pagbaybay sa kanilang wika, pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo, pagsasalin, media at iba pa. Katuwang ng KWF ang mga miyembro ng komunidad, kagawaran ng edukasyon, Translators Association of the Philippines Incorporated at iba pang institusyon. Sa kasalukuyan, 20 wika na ang may nakalimbag na ortografiya, 6 na wika ang naisapinal ng KWF at DepEd-ARMM, ngayon ay BARMM, at 11 wika ang nasa proseso ng paglilimbag. Asya itong mga ka-RP and press release na ginpalusad sa KWF, Komisyon sa Wikang Filipino, kasumpay san selebrasyon san pandaigdigang araw ng unang wika o International Mother Language Day, yan na adlaw Biyernes, Pebrero 21. Oras natin mga ka-RP, 29 minutos na naglabay sa alauna San Kulop. And ato na ni Batiyo, natin mga ka-RP nga nagsusubaybay sa aton Facebook Live. Good afternoon, Joseph Oriendo, Jennifer Golmatico, Franz Probe, Camille Mangkol Prohilyao, amon ni OJT sa accounting, ano? Sir Bong Corpino, John Lloyd Alvarez Garcia, amon former OJT luwat din sa Radyo Pilipinas Calvayo. And shout out liwat kan Sir Joseph Dinoy. Ako na ni teacher sa Christ Daging College. Good afternoon, sir. And tama ba? Okay, diba? Hindi ko nalimtan na ako pinakaw ng test paper sa exam naman sa Dasalo, kan Sir Dinoy. And good afternoon liwat kan Ate Colette and Cynthia, Tida sa Christ Daging College. Oras naton, 30 minutos na naglabay sa alauna San Kulop, kita mabalik ka humanla San Pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calvayo, DYOG 882 AM. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis na daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig at sa ilalim ng lideratura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lalong isusulong ang potensyal ng industriya ng ating karagatan. I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. We were able to launch the vessel traffic management system. This is a technology wherein we can facilitate the efficient movement of ships in and out of the Subic Bay Freeport Zone. This is a 230 million port-related project. We are thankful to the national government for allowing us to utilize this budget to improve our vessel traffic management system. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Ang bawat departamento ng Subic Bay Metropolitan Authority ay nakatuon sa pagpapabuti ng bawat sektor ng Freeport Zone at kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalong maisasakatuparan ang bawat tungkulin at hangarin ng sambayanan para sa pagkamit ng bagong Pilipinas. More than 580 million pesos in budget allocation for the SBMA, and we're thankful to the President. SBMA is an active member and a part of the President's initiative of the Luzon Economic Corridor Economic Development Program. The SBMA has allotted several areas for the development and expansion of port facilities which can accommodate different type of ships for break bulk and bulk cargo. Also in the pipeline is a cruise ship terminal which will contribute in the increase of tourists inside the Freeport Zone, which will contribute to the President's thrust to improve and increase the number of tourists for the country. Sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay namibigang diin ang halaga ng ekonomiyang pangkaunlaran ng karagatan, isang saligan para sa isang mas masaganang Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bakit nga ba mahalaga ang kalidad ng tubig sa isang tourist destination? Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Bilang tugon sa Pangulo, katuwang ang DOT TIESA sa pagsulong ng sustainable tourism sa bansa sa pamamagitan ng wastewater facilities. Akala nila tubig lang yan, ganito, pero hindi po. Napakalaki kasing bagay doon sa isang tourist destination na maging malinis po, magkaroon ng potable water source. We're trying to replicate it to different tourist destination na magawa so that we can have a sustainable tourism and we can protect our environment moving forward. Isa si Julio Lopez, residente ng Sabang, sa direktang nakikinabang ngayon sa malinis na tubig sa isla. Kulang ang salita na maraming salamat po. Yung aming problema sa managdaang panahon sa ngayon ay 101% natugunan. Kaya maginhawa na aming buhay at ang bawat isa ay nakikinabang. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ngayon, ay umabot na ng mahigit 2,000 medical students ang nakatanggap ng scholarship sa CHED. And I think 300 of them are graduating this year. So we have increased the number of scholars every year. And we increased the budget also. And we're happy that next year, the budget for our medical scholarship will now reach 1 billion pesos. Dumami rin ang public universities na nagdagdag ng kurso ng medisina. One major achievement under this administration is we increased the number of medical schools in public universities from 8 when the Dr. Parasabayan law was passed to now 24, including 14 under the Marcos administration. 14 new medical schools in public universities were opened. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas Salbayog. Oras natin mga Karpi, 25 minutos na la nagpapabilin ang tismag alas 2 san kulop. Kamo pa dayon paghihapon nga namamati sa aton programa 13th Hour Avenue din hila sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, 882 kHz AM band. Pilipinas Weather. And yan na naman mga Karpi, aton ani kumustahon ang kamutangan sa aton panahon para yan na adlaw Viernes, Pebrero 21, 2025. Adi si Ma'am Grace Castañeda, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton scene updates. Yung minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating area of responsibility. Ngunit malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang nakakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line at ng amihan. Kung saan meron pa rin po tayong mararanasan ng mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan dito sa Southern Luzon, Visayas, maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho
pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din po yung kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, dito sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lugar nito, dulot naman po ng amihan. At nakikita natin in the next 2 to 3 days, ito pong amihan at ang shear line ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulap na kalangitan at meron pa rin tayong mga mararanasan na moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Quezon, dulot po yan ng shear line. Samantala, magiging makulimlim din yung panahon at na may mga kasamang pag-ulan dito sa bahagi ng Metro Manila, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa area din ng Quezon, ng Aurora at nalalabing bahagi pa ng Calabarzon, dulot ng po ito ng amihan. So kapag po tayo lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. Samantala sa bahagi naman ng Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong mararanasan lamang na isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas maging ang area din ng Palawan, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, maging ang bahagi din ng Davao Oriental ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan at ng mga pag-ulan. Ito po mga pag-ulan nito ay mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas at Caraga, dulot po ito ng shear line. So muli po, patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, dulot naman po ito ng easterlies. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng easterlies. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agad ang temperatura sa Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At dahil po sa epekto ng shear line ay meron tayong pinalabas na weather advisory kung saan ngayong araw ay meron po tayong mararanasan ng mga heavy to intense na mga pag-ulan sa area ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, dito rin sa bahagi ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantala, moderate to heavy naman po yung mga pag-ulan sa Palawan, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din ng Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, sa area ng Catanduanes, Albay, Masbate, Aklan, Capiz, maging sa bahagi din po ng Samar, Biliran at Leyte. Samantala, bukas naman ay makakaranas pa rin tayo ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan dito rin sa bahagi ng Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, maging sa bahagi din ng Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, maging sa area din ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, dulot pa rin po ito ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan at pagiging alerto po, and makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU, lalo na po dun sa mga areas natin na prone sa flash flood at sa mga landslides, and also dun sa mga areas din po na patuloy pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan simula pa nung mga nakaraang araw. And para naman sa lagay po ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, maging sa silangang dagat baybayin ng ating bansa kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. The R Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Thank you, Ma'am Grace Castaneda, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sin updates. An update kita sa kamatangan sa aton panahon, partikular dinhi sa syudad sang Kalbayog. Okay, madampog man na natong kalangitan sa temperatura nga 29 degrees Celsius, feels like 33 degrees Celsius, pinakahamabong ang temperatura sa 25 degrees
pinakahitaas sa 29 degrees Celsius. So around 2 p.m. may dakitasin 57 o 59% nga chance sa pag-uran. Pagka 3 p.m. 67% nga chance sa pag-uran, and pagka 5 p.m. 57% nga chance sa pag-uran. So sa aton mga ka-RP, sa aton mga listeners and viewers, dire kita malimot nga magdarasin payong o protection sa lawas para naton malikyan ang pagkasakit. Update kita sa naton pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so good news man mga ka-RP, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagka luya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Ang kakuluplano nga adlaw Huwebes, February 20, gindumara dito sa Barangay Dinagan dinhi sa siyudad sang Calbayog ang groundbreaking ceremony sa water septage treatment facility sa Calbayog Water Company. Okay, update naman kita sa aton pagtiga-kuryente. Unahon ta sa Melco 1. May dagitasin scheduled power interruption para inibuwas adlaw Sabado, Pebrero 22, tikang 7 a.m. to 5 p.m. Magkakamayada pagpadayon san pagtindog san poste, pagkable ngan dressing of 69 kV sub-transmission line from sa Melco 1 compound to NGCP tapping pole. Affected areas ang sa Melco 1 headquarters, including nearby barangays to barangays Naga and Kugon. Sugad man apektado adton big loads sugad sa GT Energy Corporation. Pagtaga-kuryente sa Melco 2. So para sa era pa-disco connection schedule sa aton mga MCOs nga waray pa makapagbayad sa kuryente. So yan na adlaw Viernes, may disconnection schedule sa Catbalogan area, sugad man sa Santa Rita and Basay area. Sa Melco 2 gihapon, scheduled power interruption, yan na adlaw Viernes. Okay, so ongoing inano, gintikangan kanina 9 a.m. kutob ini 5 p.m. yan ang kulop. Gintatrabaho ang line clearing sa Barangay Balogo. Apektado ini ang Barangay Balogo, San Sebastian Water Station. Usa pa nga scheduled power interruption yan ay ni maabot Sabado, Pebrero 23, tikang 7 a.m. to 12 noon, tatrabahoon ang line clearing sa Barangay Panayuran, Tubtob, Buluan. So, scheduled power interruption apektado parts San Calbiga, partikular sa Barangay Panayuran, Borong, Upper Minata, Lower Minata, Lubang, Sinalangtan, Mahangkaw, Hubasan, Literon, Binangaran, Ginbanga, Kaamlongan, Hindang, Antol, Beri, Daligan, ngan Barangay Buluan. And dinagihapon maabot Domingo, Pebrero 23. Scheduled power interruption naman sa NGCP. So, tigang 6 a.m. to 6 p.m. 12 oras nga pagkaparong. So, allow na mag-charge kita sa aton electronic devices. Apektado o mapaparong ang mga lugar sa bugos nga area sa Basay, bugos nga Marabot, sa Santa Rita Poblasyon, parts sa Santa Rita, partikular sa Barangay Bago Libas, Alegria, Magsaysay, Pagsulhogon, San Pascual, Santa Elena, Cantaba, Katikugan, San Juanico Highway, Dampigan, San Juan, San Pedro, Anibongon, Kamayse, Tulay, Tuminamos, Old Manunka, New Manunka, Lupig, Ginbalutan, Aslum, San Eduardo, New Maligaya, Union, Sitios Calbang, Kalidongan, Siga, Barcelona, Sabang, ngan Barangay Coastal Areas. Affected gihapon parts san Villarreal, Barangay Inarumbakan, Lawaan, Plaridel, Pulangi, Patag, Binoongan, Santa Rosa, ngan Sitio San Lorenzo. Again, yan ay ni maabot Domingo, Pebrero 23,
12 oras 6 a.m. to 6 p.m. Tungod ini sa technical activity San NGCP San Era Santa Rita 2 Bago Libas Substation. And sa aton hipid nga probinsya sa Northern Samar, pagtaga-kuryente nor sa Melco. Emergency power interruption buwas ini adlaw Sabado, Pebrero 22, 8 a.m. to 5 p.m. Affected, Municipality of Lope de Vega para ni paghatag lugar sa reconstructuring and conversion of V-phase to 3-phase primary distribution lines from Barangay Cervantes to Lope de Vega. So siya itong makarpe naton update, pagtaga panahon, pagtaga tubig, and pagtaga kuryente. Oras naton, 12 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Trabahong may puso. Ito ang pinapaalala ng ating Pangulong Marcos sa lahat ng departamento. Kaya ang Philippine Reclamation Authority inaaral mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ang bawat proposal bago ito aprubahan. Ang pagpili kasi ng tamang material, hindi rin basta-basta lang. Ang pinakamagandang klase kasi na gamiting material ay yung marine sand. Ito yung ginagamit from offshore mining kasi yung karakteristik niya ay siguradong magiging stable at magandang compaction niya kasi galing din siya sa dagat. Bawat hakbang, may kaakibat din na Environmental Compliance Certificate. Kami po sa PRA, napaka-environmental conscious. The President has made sure that 3 of our board directors are environmentalists. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Walang makahahadlang sa edukasyon. Ito ang pangako ni Pangulong Marcos sa mga kabataang Kabitenyo sa NAIC. Kaya nang ilapit ni Sir Romel ang proyektong hydroponics kontra malnutrisyon sa mga mag-aaral, hindi nagdalawang isip ang Philippine Reclamation Authority na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ito kasing lugar natin dito sa Labac at coastal areas walang mapagtaniman. So dito sa aming project hydroponics hindi naman kailangan ng lupa. Kailangan lang natin ay konting space tsaka konting sunlight. Magkakaroon na tayo ng mga products like lettuce. Halos lahat ay pinrovide po sa atin ng PRA. So sa PRA, maraming salamat po sa inyo at napakarami na po na nagiging beneficiary po nito. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang humpay ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at dekalidad ang mga flood control projects laban sa pabago-bagong panahon. Tulad na lamang ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project na siyang solusyon sa matinding pagbaha sa Cavite. Nangangalahati na itong tapos. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Sa bagong Pilipinas, bagong estratehiya din ang pinatutupad sa mga proyekto upang tiyaking ligtas ang bawat Pilipino. Welcome to the Bonifacio Global City, where the heart of governance meets the spirit of innovation. These booming, breathtaking sites from Bonifacio Global City to McKinley Hill to Newport City to New Clark City attest to the transformative power of repurposing state assets. Whether you're an entrepreneur, a corporate leader, or a creative professional, BGC is the place of endless possibilities. Bonifacio Global City, the city of the future. Tara na sa BGC. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
baka mapanghinaan ka ng loob kasi baka hindi mo kayanin tapusin o baka hindi ka maka-enter in the first place. Kailangan kayo ng taong bayan. Kailangan kayo na hindi sumuko. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. We have been able to sustain the funding for free higher ed every year, and this year it increased significantly. And next year is going to increase some more. Ang pangako ng Pangulong magpapatuloy ng libreng edukasyon, lagpas 2 milyong mga kabataang Pilipino na ngayon ang nag-aaral ng libre sa lagpas 200 pampublikong pamantasan. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras natin mga ka-RP. 7 minutos na lang nagpapabilin antis mag 2:00 San Kulob. And antes kita mag-end sa atong programa, aton bisitahon ang aton Friday Feeling. Ano nga post? Yan ang adlaw. Nakita natin may dasin nag-like, react. So sa aton mga listeners and viewers, mga yan ang simana, So tanan kita, karagsigon sa like, react, tanan kita may da kadaugan, nga nahimo, yan ang simana. And asya iton ang importante. And sino ba nagsaring nga kinahanglan maging in grande, o dapat dakuan aton progreso para la kita mag-celebrate. Minsan, ang simple lang pagpadayon, sapat na para masaring naton nga I did something good for myself. So sa tanan nga mga nag-react, so thank you sa aton pag-participate. And again, effort is effort, growth is growth, and progress is progress. So waray guti ay nga achievement tanan iton valid. And aton anay bation sin good afternoon kon Scorpion. Kimbisita ko na yung Facebook page. Sabot ko sila. Aton former OJTC, Norbert Robert Condesa. And oras naton mga ka-RP, 6 minutos na lang nagpapabilin antis mag 2:00. Bueno, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita next week. February 24, 2024. Diyo dra kami niyo tikang 1:00 tubtob 2:00 San Kulob kada Lunas hangtod Viernes sa aton programa 13th Hour Avenue. Sa aton mga nakaupo dili sa Master Control, Munat Perito and Israel Gonzalez ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang nakaupod at Charmaine Perito. And padayon paghihapon kamo nga mamati sa aton estasyon Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, magsubaybay sa aton Facebook page and sa aton YouTube channel. And mamati sa aton mga radyo, AM Radio 882 kHz, AM Dial. Day 52 over 365 days and sugad sa aton ginsisaring ang 13th Hour Avenue ang programa nga para sa iyo diin ang kadatag sa nga minuto puno sa istorya, inspirasyon ngan impormasyon nga makakabulig sa aton kadatag sa nga kinabuhi. Happy weekend! News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 PM. Mapay nga kulob mga ka-RP, adiyan aton mga balita sa nga pangurason. Katbalogan, CDRRMC nagdumara sa unang quarter meeting para sa tuig 2025. Bago nga water pumping systems gininstall sa mga ospital sa Allen, Nganlawang, Northern Samar. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas report. Dito naman sa probinsya sa Northern Samar,
Natapos na sa gobyerno probensyal sa Northern Samar ang pag-instalar sa bag-o nga water pumping systems sa Allen District Hospital ngan GB Tan Memorial Hospital sa munisipyo San Lauang. May kadungan ini nga water reservoir, pump house ngan control nga magahatag sa 24/7 nga supply sa tubig nga importante sa operasyon sa mga pampubliko nga ospital. Lain sini nakalinya liwat ang pagpaupay sa pasilidad, ekipahes ngan human resources para mapaupay ang serbisyo nga pankalibsugan sa Northern Samar. Nagwahig sa 54 million pesos ang gobyerno probensyal para sa mga bag-o nga medical equipment, sugad sa hemodialysis machines, X-ray units ngan ventilators, samtang 30 million pesos para sa public health infrastructures. Nakakarawat liwat san kadugangan nga mechanical beds ang mga ospital sa Bungtos San Allen, Lauang nga Northern Samar Provincial Hospital, agud batunon ang naghihitaas nga panginahanglan san pasyente. Kaparte ang nasabi nga mga proyekto san Health Development Agenda san gobyerno provincial sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Katbalogan CDRRMC nagdumara sa unang quarter meeting para sa tuig 2025. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretencio. Ini ang kabugasan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa news updates. Mas sunod ang programa Huwan Trabaho, kaupad si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinakamalawak na newsroom sa buong